So, kumusta, no? Good morning. Araw ng Sunday ngayon, and then so yun, wala muna tayong biyahe ngayon kasi pahinga. So, ngayon, bibigyan natin ng review. So, yun, bibigyan natin ng review yung ginagamit kong action cam. So, ito yun, yung Supremo Ace 4K. So, gagawa ko ng mga video clip or basta yung regular biyahe ko. Siguro, gagawa natin siya ng video. Okay, no? Bali, ayun yung gagamitin kong action cam sa pag-motovlog. So, yun, yung Supremo Ace 4K. Check natin yung video quality, yung audio quality, yung portability niya kasi halos lahat naman ng action cam is portable, no? So, ayun. Tapos yung mga accessories na kasama, tapos yung pros and cons niya, tingnan natin, try nating i-review. Pero ano naman, kumbaga halos 1 month ko na rin siyang ginagamit. So, may mga flaws din, pero hindi naman ganun kalala. Review yun na lang. So ito guys, ito nga pala muna yung review ng action cam. Bali yung gamit ko ngayong action cam is yung Supremo Ace 4K 2.0 EIS. So meron na siyang electronic image stabilization na hindi na masyadong galaw, kumbaga smooth. Kumbaga sa hindi ka masyadong mahihilo dun sa recording niya. Kasi nga may siya, stabilization na siya. Nabili ko to worth nasa 2,500 pesos sa Shopee. Pero syempre, pag may voucher ka, makaka-ano ka pa dun. Makaka-discount ka pa. Makabawasan din. Pinamodify ko na yung yung mic. Kasi ang built-in mic lang talaga siya. Yung binili ko siya is built-in mic. Walang saksakan na external mic. So, may na-discover ako na store na nag-modify ng mga action cam. So pinilagyan ko siya ng saksakan ng external mic kasi kung gagamitin ko lang na audio sa kanya is yung built-in mic niya, masyadong low quality yung output ng audio. Ibig sabihin mag-aralgal, hindi ganun kalinaw. Lalo na kung gagamitin yung mga external mic, yung hindi talaga intended. Yung video quality niya maganda, up to 4K resolution, pwede mo siyang iset. Yun nga lang, mas syempre, mas kakain ng mas malaking storage. So, kailangan mo, kung 4K yung isiset mo na resolution, habang nagvo-vlog, habang ginagamit mo yung action cam, kailangan mas malaking storage yung ilagay mo. So, sa ngayon, ang gamit ko ay 32 gig na storage. Sa battery naman, bali may battery siya, tapos may isa pang spare, so bali dalawa, na ang amperes ay 1050 milliamperes. So hindi siya ganong katagal mo magagamit. Siguro 1 hour, matagal na yung 1 hour. May plano rin akong i-upgrade yung battery niya, pero hindi na ulit ngayon. Sa accessories, marami din naman. Kompleto rin, may waterproof case siya na pwede mong ilublob sa tubig. Kunyari, kung swimming ka, pwede rin naman siya sa tubig. Up to 30 meters deep, pwede mo siyang ilublob sa tubig. Ano pa? Accessories, marami. May mga mount din. May pwede mong i-mount sa bike. Pwede may chin na rin. Chin mount din, pang helmet chin mount. So, yun yung gamit ko ngayon. Bali, dalawa yung chin mount niya na pwede mong sa helmet. Hindi na yun, pinamodify ko na lang. Pagdating kasi sa audio talaga, wala. Masyadong pagka naka-chin mount na siya, okay naman pagka outdoor shooting ka, yung hawak mo yung action cam, tapos nag-daily vlogging ka, okay naman yung output ng audio. Pero pagka yung naka-chin mount na siya sa helmet mo, tapos kulob yung space, kasi syempre naka-helmet ka, kulob yung boses mo eh. Hindi na ganun ka quality. Basag na siya. So parang hindi mo na maiintindihan yung yung boses, yung salita mo.
Kaya pinagawa ko ng paraan kay Boss Gian ng action cam at iba pa. So pwede kayong pumunta doon, visit kayo doon sa store niya sa sa may Quezon City. Oo, may mga tinda siya, marami siyang tindang action cam, iba't ibang brand, tapos accessories na kailangan ng mga riders, ng mga mototaxi riders, lalo mo rider, intercom, mga connector sa action cam, chin mount, iba't ibang klase pang mount, mga external mic, tulad dito nagamit ko ngayon. Ayun, binilang ko na lang siya nito, yung external mic, para maganda na yung yung audio quality. Kung sa angle view naman itong Supremo action cam ko, hindi siya ganun ka wide angle. Nasa 175 degree lang siya, degree angle view lang siya. Unlike sa iba na maabot ng 185, alam ko sa mga GoPro wide angle yan, super wide yan, naka super wide. So kita mo yung pag ganun ka super wide, kita mo na yung manibela, tapos yung magkabilang gilid ng view, mas malawak ang kita ng camera. Pero dito sa akin, alam ko medyo limited to. Pero para sa akin okay naman. Nagsisimula pa lang naman ako sa vlogging, motovlogging, ganyan. Okay, so yun guys, yun yung review natin dito sa action cam na to, yung Supremo Ace 4K. Goods naman siyang pang vlogging, pang daily vlogs or travel vlogs or motovlogging. Yun nga lang, kapag yung i-mount nyo siya sa helmet, hindi nagiging maganda yung output ng audio niya. So ang kailangan mong gawin is ipapa-modify nyo na lang siya into external mic. So pero all in all naman, goods naman, lalo na sa video quality niya. So may settings kasi ng 4K, 2K, ganun. So yun, bali ang rating ko sa kanya is as a moto vlogger, so i-rate ko siya ng mga 8 out of 10. So yun. So salamat nga pala sa panonood, guys, at dito ko na tinatapos yung vlog na to. Bye!